Nag-anunsyo ang Los Angeles Lakers ng bagong dagdag sa kanilang roster para sa training camp ngayong paparating na NBA season. Pinirmahan ng Lakers ang 26 na taong gulang na forward na si Jonathan Williams, isang athletic wing na nakapaglaro na sa NBA sa nakalipas na 3 season. Huling naglaro si Williams para sa Houston Rockets kung saan nakasama siya sa rotation sa ilang bahagi ng nakaraang taon. Sa kabuuan ng kanyang karera, nakapagtala na si Williams ng 47 NBA games mula sa kanyang pananatili sa Portland Trail Blazers at Rockets, bukod pa sa ilang panahon na ginugol niya sa G-League. Isang malinaw na indikasyon ito na patuloy pang naghahanap ang Lakers ng mga pwedeng makadagdag sa kanilang depth at versatility sa wings bago magsimula ang regular season. Samantala mga idol, ito na ang taon ni Austin Reaves. Mula sa pagiging undrafted player hanggang sa maging isa sa pinakamaasahang piraso ng Lakers, ngayon ay may pagkakataon na siyang pumasok sa usapan bilang isang all-star caliber guard. Hindi na lang siya simpleng role player, kundi isa ng main option na kayang magbuhat ng opensa, gumawa ng play, at tumayo sa pinakamalalaking laban. Sa bawat clutch shot at bawat matapang na drive, pinapatunayan niyang kaya niyang makipagsabayan sa pinakamagagaling sa liga. At ngayong season, mas matindi ang pressure dahil ito na rin ang huling taon ng kanyang kontrata. Kailangan niyang ipakita na consistent siya at tunay na karapat-dapat sa isang malaking deal. Kaya kung may oras para patunayan ni Reaves na isa siyang bituin na dapat kilalanin, ngayon na. Austin Reaves to All-Star bound. Samantala malaking pagkakataon na ngayon para kay DeAndre Ayton na patunayan ang kanyang sarili sa bagong kabanata ng kanyang karera. Kilala natin si Ayton bilang isang talented big man na may kakayahan sa depensa at opensa, pero madalas itong nababalot ng issue. Sa Phoenix Suns pa lang, naging usap-usapan na ang kanyang alitan noon kay Coach Monty Williams na naging dahilan ng tanong kung gaano ba talaga siya committed sa laro. Lumipat naman siya sa Portland Trail Blazers, ngunit muli siyang na-question dahil sa kakulangan ng dedikasyon sa mga practice at training sessions, kaya marami ang nagsimulang mawalan ng tiwala sa kanya. Ngayon, nasa Los Angeles Lakers na siya, at dito, ibang kwento ang kailangan niyang isulat. Dahil kung may isa pang team na mataas ang inaasahan at hindi pumapayag sa half-hearted effort, iyon ay ang Lakers. Sa tabi ni na LeBron James at Luka Doncic, kailangan niyang ipakita na handa siyang magbago, hindi lang bilang scorer at rebounder, kundi bilang isang leader sa frontcourt na may pusong lumaban sa bawat laro. Para kay Ayton, ito na ang huling pagkakataon para patahimikin ang mga kritiko at buuin muli ang respeto sa kanyang pangalan. Kung magtatagumpay siya sa Lakers, hindi lang siya makakabawi sa mga nakaraang pagkukulang, kundi maaari pa siyang maging susi sa panibagong championship run ng koponan. Kayo mga idol, anong tingin ninyo? Makakabawi ba si Ayton at magiging bagong haligi ng Lakers?